May napansin ka bang unti-unting pagbabago sa kilos o kalusugan ng isang mahal mo sa buhay nitong nakaraang taon? Maraming tao ang naniniwala na ang kamatayan sa katandaan ay dumarating bigla, pero ang totoo, madalas napapadala ang katawan ng maatahimik na babala minsan ilang buwan, minsan mahigit isang taon bago dumating ang huling yugto ng buhay. Ang problema, kadalasan hindi napapansin ng mga tao ang mapalatandaang ito dahil tila maliit lang sa simula. Madalas, saka lang naiintindihan ng pamilya ang mga senyales kapahuli na ang lahat. Doon lang nila napatatanto na may mga senyales na pala pero huli na para maghanda, huli na para magbuo ng huling nga alaala. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 5 mahalagang senyales na kadalasang lumilitaw isang taon bago pumanaw ang isang nakatatanda. Baka ilan dito ay napansin mo na pero binaliwala mo lang. Iniisip mong normal lang yan sa pagtanda. Ang iba naman, tila simpleng pagbabago lang pero sa toto'y indication ng unti-unting paghina ng katawan. Ang maagang pakilala sa mga senyales na ito ay nagbibigay sa iyong makakataong makapagbigay ng mas mabuting pag-aalaga, mas mapahalagahan ang mahahalagang sandali at higit sa lahat, mas siguradong ang huling yugto ngang buhay ngang iyong mahal sa buhay ay magiging comfortable, may dignidad at may kapayapaan. Manatili ka hanggang sa dulong video. Dahil ang 5 senyales na ito ay makatulong sa iyo na maghanda hindi lang emosyonal, kundi practical din. Kapag alam mo ang nangyayari, hindi ka mabibigla. Magkakaroon kang lakas ng loob upang lubos na pahalagahan ang natitirang oras kasama ang mahal mo sa buhay. Tara, simulan na natin. Senyal 1. Meliking pagbabang timbang. Isa sa mga pinakamaagang senyales na maaring papalapit na sa huling taon ng buhay ang isang tao ay ang hindi inaasahang pagbagsak ng timbang. Sa simula, parang simpleng bagay lang biglang lumuluwag ang sinturon, hindi na kasya ang dati mong damit o ang malakas na gana sa pagkain ay unti-unting nawawala. Maraming pamilya ang iniisip na normal lang ito sa pagtanda. Pero ang katotohanan, ang pagbawas ng timbang ng hindi sinasadya ay kadalasang masamang senyales. Ipinapakita nito na ang katawan ay maaring hindi na mahusay na sumisipsip ng nutrisyon, bumababa ang muscle mass, at bumabagal ang mga mahahalagang proseso ng katawan. Normal sa pagtanda ang bahagyang pagkawala ng kalamnan, pero kapag mabilis at tuloy-tuloy ang pangyayaring ito, senyales ito na may mas malalim na nangyayari. Maaring hirap ng tunawin ng katawan ang pagkain o hindi na nito kayang iproseso ng mayos ang protina na nagdudulot ng panghihina at pagkalagas ng laman. At hindi lang ito tungkol sa galawang panghihina ay nagdudulot din ng mas mataas na panganib ngang pakadapa, humihinang resistensya, at mas madaling kapitan ng impeksyon. Isa pa sa mga dahilan ng pagbagsak ng timbang sa huling taon ng buhay, pagbabago sa gana sa pagkain. Maraming nakatatanda ang hindi na nakakaramdam ng gutom gaya ng dati. Nawawala ang panlasa, hindi na masarap ang pagkain, at kadalasan ay lumalampas sa pagkain o napakaliit na lang ng kinakain. Hindi, ito basta kapriso, ito ay pisyolohikal na pagbabago. Kapag nararamdaman ng katawan na malapit na itong magsara, hindi na nito sinisinyasan ang utak na maghanap ng pagkain. Bunga nito, mas kaunting enerhiya, mas kaunting lakas, at tuloy-tuloy na paghina ng kalusugan. May papal din dito ang matagal ng karamdaman. Ang hindi may paliwanag na pagbaba ng timbang ay karaniwang sintomas ng chronic disease tulad ng cancer, heart failure, o kidney disease na kadalasang unti-unti ang pag-usad bago pa lumitaw ang mas halatang sintomas. Kahit ang depression o pagkawala ng kognitibong kakayahan ay maaring magdulot ng pagbabawas ng pagkain na humahantong sa sunod-sunod na paghina ng katawan. May mga pamilya na sinusubukang lutasin ito sa pamamagitan ng pahikayat sa kanilang mahal sa buhay na kumain pa. Niluluto ang paboritong pagkain o binibigyan ng mainuming may protina.
Pero kung patuloy ang pagbagsak ng timbang kahit anong gawin, mahalagang maintindihan, hindi lang ito tungkol sa pagkain nito ay senyales ng isang mas malalim na pagbabago. Sa yuktong ito, hindi na epektibo ang pilitin kumain ng marami. Ang mas makatutulong ay ang mag-focus sa pagkaing madaling nguyain, komportableng kainin at panatilihin ang sapat na pag-inom ng tubig upang mapanatili ang dignidad at ginhawa ng taong mahal natin. Kung napapansin mong malaki ang ibinabang ng timbang ng isang mahal mo sa buhay lalo na kung kumakain siya ng kaunti, nang hihina o nahihirapang kumilos oras na para seryosohin ito. Hindi ito usapin ng hitsura, ito ay mensaheng katawan. At kapag naintindihan mo ang mensaheng ito ngayon, makakakilos ka ng may linaw, malasakit at kahandaan para sa susunod na hakbang. Senyal 2. Matinding pagkapagod at panghihina. Isa sa mga pinakamapapansing pagbabago sa loob ng huling taon ng buhay ay ang malalim at tuloy-tuloy na pagkapagod, isang uri ng pagod na hindi nawawala kahit matulog o magpahinga. Hindi ito basta napagod lang pagkatapos ng mahabang araw, ito ay matinding pagod na kahit ang pinakasimpleng gawain ay parang napakabigat na. Ang simpleng pagbangon sa kama ay nagiging hamon. Ang pagtawid sa kabilang bahaging silid ay parang kailangan ng buong lakas. Ang dating normal na aktibidad tulad ng pagluluto, pagbibihis, o kahit ang pakikipag-usap ay nagiging sobrang nakakapagod. Hindi lang ito dahil sa pagtanda. Ito ay senyales na ang katawan ay nagsisimulang magtipid ng enerhiya. Habang bumabagal ang takbo ng mga organo, inuna ng katawan ang pinakamahalagang proseso. Humihina ang tibok ng puso, lumalabo ang sirkulasyon ng dugo at hindi na gaanong nabibigayan ng oksigen ang kalamnan. Kaya marami sa mga matatanda sa huling yuktong buhay ay nakakaramdam ng panghihina, kawalan ng balance at hirap sa pakilos. Isang mahalagang dahilan din ay ang pagbagal ng metabolismo. Ang katawan ay likas na nilihang lumiha at gumamit ng enerhiya. Pero habang lumalapit sa huling yugto, iniiba nito ang direksyon. Imbes na gamitin sa pagkilos, ang enerhiya ay itinatabi na lamang. Kaya ang ilan ay mas madalas matulog, kailangan ng mahabang idlip sa araw at hirap ng manatiling gising ng matagal. May biglang pababarin ng enerhiya na parang okay sila isang minuto. Tapos biglang nang hihina sa susunod. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi nito ay ang emosyonal na epekto. Maraming matatanda na dating proud sa kanilang kasarinlan ay nagsisimulang makaramdam ng frustration o hiya dahil hindi na nila magawa ang dati nilang gawain. Unti-unti silang umiwas sa pakikisalamuha. Tumitigil sa mga hili nilang gawin hindi dahil wala silang pakialam, kundi dahil wala na silang lakas. Dito nagsisimula ang cycle ng pag-isa. Kapag tuluyan silang tumigil sa pag-engage, mas bumibilis ang paghina ng kanilang katawan at kalooban. Para sa mga pamilya na nakakakita ng kanilang mahal sa buhay na mula sa pagiging masigla ay naging tahimik at laging pagod, nakaaduro ito ng puso. Madaling isipin na tinatamat lang sila o na kailangan lang pilitin. Pero ang katotohanan, hindi na makakatulong ang pilitin silang kumilos. Ang mahalaga ay maunawaan ang kanilang limitasyon, payagan silang mapahinga, at ibigay ang komportableng kapaligiran sa natitirang panahon. Kung napapansin mong malalim, palagi ang pagod ang nararanasan ng isang mahal mo sa buhay na hindi nawawala kahit magpahinga, senyales ito ng isang malalim na pagbabagong pisikal. Ito ang panahon para yakapin ang matahimik na pag-usap, lumikha ng sandaling mapayapa at ipakita ang suporta ng walang hinihintay na kapalit. Sapagkat sa dulo, ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang kayang gawin ng isang tao kundi kung nararamdaman nilang sila'y minamahal, naiintindihan at panatag. Kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon at may natutunan ka sa video, magkomento ang galaw sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-on ang bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na videos.
Ang suporta mo ang tumutulong sa amin na ipapatuloy ang paggawa ng makabuluhang content para sa iyo. Tuloy na tayo sa susunod. Senyal 3. Lumalalang pagkalito sa kaisipan o paglayo sa pakikisalamuha. Habang papalapit na ang isang tao sa huling yugto ng buhay, isa sa mga pinakamapapansin at pinakamabigat na pagbabago ay ang paraan ng kanilang pag-iisip, pakikipausap at pakikisalamuha sa ibang tao. Ang isang taong dati alerto at masigla ay maaaring maksimulang makalimot, malito sa usapan o tila nawawala sa sarili kahit nasa pamilyar na lugar. Maaring paulit-ulit nilang banggitin ang isang bagay, makalimutan ang pangalan o mawalan ng pakiramdam sa oras kahit noon ay wala silang problema sa memorya. Ang pababagong ito sa kognitibong kakayahan ay madalas nagsisimula buwan o kahit isang taon bago tuluyang pumanaw. Hindi ito simpleng pakalimot na dala ng edad. Ang utak ay nangangailangan ng sapat na oxygen at nutrition para gumana ng mayos. Pero habang humihina ang sirkulasyon at bumababa ang daloy ng oxygen sa utak, nagsisimula itong manghina. Dahil dito, ang isang tao ay madaling malito, hirap gumawang desisyon, o nahihirapang makilala ang mataong mahal nila o lugar na dating familiar. May mga pagkakataong tila malinaw ang kanilang isipan, pero biglang nawawala muli parang andap-andap ang kanilang ulirat. Isa pang senyales. Emosyonal na paglayo. Maraming matatanda na malapit na sa katapusan ay nawawalan ng interes sa pakikipausap o pakikisalamuha. Mapapansin mong mas tahimik sila, mas madalas nakaupo lang ng mag-isa at tila lumulubo sa sarili nilang mundo. Hindi ito dahil wala na silang pakialam kundi dahil nakbabago na ang paraan ng utak sa pagproseso ng emosyon at koneksyon. Ang simpleng usapan ay nakakapagod. Ang maingay na paligid ay nakaka-overwhelm. At dahan-dahan, sila ay lumalayo. Mapapansin mo rin ang pababago sa ugali at damdamin. May ilan na nagiging irritable, balisa o madaling mainis. Ang iba naman ay tila sobrang kalmado o wala ng pakialam sa mga bagay na dati nilang mahalaga. Hindi ito basta pagbabago sa personalidad dito. Ay epekto ang unti-unting paghina ng utak. Habang bumabagal ang kognitibong proseso, mas nahihirapan silang ipahayag ang emosyon. At unti-unti na silang hindi tumutugon gaya ng dati. Para sa mga pamilya, napakasakit nitong bahagi. Ang makita ang mahal mo sa buhay na tila unti-unting nawawala sa realidad, na parang nawawala na sila bago pa man tuluyang pumanaw, ay mahirap tanggapin. Pero mahalagang maunawaan, hindi nila ito kontrolado. Sa halip na piliting ibalik sila sa normal, ang pinakamabuting gawin ay tanggapin kung nasaan sila sa kanilang paglalakbay. Magsalita ng banayad, magbigay ng paunawa, at iparamdam na nariyan ka. Kahit hindi sila laging sumasagot, nararamdaman pa rin nila ang presensya mo. Kung napapansin mong ang isang mahal mo ay mas malilimutin, mas malito o mas tahimik kaysa dati, huwag itong balewalain. Madalas, ito ay maunang senyales na ang isipan at katawan ay naghahanda na para sa huling paglipat. Ito ang panahon para maging matiisin, yakapin ang tahimik na sandali at likhay ng isang kapaligirang ligtas, pamilyar at payapa. Dahil kahit mawala na ang masalita, ang pagmamahal at ginhawa ay patuloy pa ring nararamdaman. Tuloy na tayo. Senyal 4. Madalas na impeksyon at mabagal na pagilom ng sugat. Habang unti-unting humihinto ang katawan, isa sa mga pinakamalinaw na senyales ay ang panghihina ng immune system. Mapapansin mong ang isang taong bihirang makasakit, noon ay biglang nakakaroon ng sipon, trangkaso o kahit simpleng impeksyon paulit-ulit. Ang mga karaniwang karamdaman na dati mabilis kumaling, ngayon ay matagal bago tuluyang mawala. Ang simpleng hiwa o pasa ay napakatagal magilom.
Hindi ito basta random na pangyayari, senyales ito na ang katawan hindi na kayang ipaktanggol at ayusin ang sarili gaya ng dati. Isa sa mga pinaka-nakababahalang bagay ay ang paulit-ulit na impeksyon, pneumonia, UTI, urinary tract infection, impeksyon sa balat, at kahit sa bibig ay nagiging mas madalas habang humihina ang resistensya. Maraming pamilya ang iniisip na ito'y makaraniwang sakit lang. Pero kung madalas na ito mangyari o sobrang tagal bago gumaling, kadalasan ito'y babala na ang katawan ay unti-unti nang sumusuko. Minsan, kahit ang mga antibiotic na dati mabilis gumana, ay tila nawawala ng bisa. Kailangan ng mas matapang na gamot, mas matagal na gamutan o paulit-ulit na rounds ng gamot para sa impeksyon dati simpleng lunas lang ang kailangan. Bakit? Dahil bumabagal ang sirkulasyon at humihina ang tagbo ng organo, hindi na tumutugon ang katawan gayang dati. May isa pang bagay na madalas hindi napapansin. Mga sugat na hindi humihilom. Kung napapansin mong may gasgas, sugat o pasa na hindi gumagaling o paulit-ulit na bumubukas, maaring senyales ito ng mahinang daloy ng dugo. Kapag kulang ang oxygen at nutrition na dumarating sa balat, mas bumabagal ang pagilom. Lalo na sa mga hindi na gaanong nakaalakad, precious sores ay nagiging seryosong panganib at maaring mauwi sa matinding impeksyon kung hindi maalagaan ng husto. Mas nakababahala pa, ang impeksyon sa huling yuktong buhay ay hindi palaging may lagnat o malinaw na sintomas. Imbes na lagnat, ang matatanda ay maaring maging mas antukin, mas malito, o mawalan ng gana kumain. Sa katunayan, ang biglaang pagkalito o pagkabagal ng isip ay madalas na unang palatandaan ng impeksyon kahit bago pa lumitaw ang iba pang sintomas. Kaya maagang pakilala sa mga pagbabagong ito ay makatutulong upang mapanatili ang kaginhawahan at suporta na nararapat sa kanilang huling yugto. Para sa mga pamilya, ang makita ang mahal nila sa buhay na paulit-ulit na pinapahirapan ng impeksyon ay nakakadurog at nakakainip. Minsan gusto mong ipalaban pa isang round pang antibiotic, isang hospital stay pa umaasang maayos pa, pero darating ang oras na ang layunin ay hindi na pagalingin, kundi pasayahin at pagaanin. Ang pananatiling hydrated, paglilinis at pag-aalaga sa balat at pagbawas ng stress sa katawan ay mas makakatulong sa kanilang kalagayan kaysa sa panibagong gamutan na maaring magpahaba lang ng paghihirap. Kung narito ka pa rin sa video at may natututunan, makomento ng 4 sa ibaba para malaman kung kasama ka pa rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-turn on ang bell icon para sa mga susunod naming videos. Ang suporta mo ang nabibigay inspirasyon sa amin na patuloy na lumihang content na makabuluhan para sa iyo. Tuloy tayo. Senyal 5. Malalaking pagbabago sa pahinga o sirkulasyon ng dugo. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ang katawan ay nahahanda na para sa huling yuktong ng buhay ay ang kapansin-pansing pagbabago sa pahinga at daloy ng dugo. Maaring mapansin mong mas mabagal, mas mababaw huminga ang mahal mo sa buhay. Paminsan-minsan, may pagitan ang bawat hinga o kaya'y nagiging hindi regular mabilis sa isang saglit tapos biglang babagal. Ang iba ay nakakaranas ng tinatawag na Chinese Stokes respiration, isang uri ng pahinga na may halinghinang malalim at mabilis na pahinga kasunod ng mahahabang pahinto. Sa simula, tila banayad lamang ang pagbabagong ito, pero unti-unti itong lumalalim at mas napapansin. Isa pa sa mga karaniwang senyales ay ang panghihinang sirkulasyon. Mapapansin mong malamig ang kamay, paa, ilong o tainga kapag hinawakan. Ang balat ay maring mamukhang maputla, may kulay asul o may batik-batik, lalo na sa mga daliri sa kamay at paa. Ito ay dahil inuuna ng katawan ang pagpapadaloy ng dugo sa mahahalagang bahagi tulad ng puso at utak at binabawasan na ang supply ng dugo sa mga dulo ng katawan. Isang malinaw na senyales na hindi na malakas ang paktibok ng puso gaya ng dati. Marami rin ang nakakaramdam ng hapos sa paghinga kahit sa kaunting galaw lang.
Ang simpleng pag-upo, pagsalita, o paggalaw ng katawan ay maaring magdulot ng pagkahingal. Mapapansin mong mas madalas silang humihinga gamit ang bibig o kailangang tumigil muna habang nagsasalita para makahinga. Kung dati ay kaya nilang tumawid ng kwarto ng madali at ngayon ay hirap na, maaring humihina na ang kanilang baga. Sa ibang kaso, nagkakaroon ng tubig sa baga na lalong nagpapahirap sa paghinga, maaring may paulit-ulit na ubo, tuno na parang may bumubulwak sa dibdib o pakiramdam ng paninikip ng dibdib. Madalas itong mapakamalang simpleng sipon lang, pero sa mga matatandang malapit na sa katapusan, ito ay senyales na humihina na ang baga. Kaya marami ang hindi na komportableng humiga ng patamas gusto nilang nakasandal sa unan o nakaupo sa recliner upang makahinga ng mas mayos. Para sa mga pamilya, nakakatakot makita ang pagbabagong ito. Natural lang na gustong tumulong sabihing huminga ka ng malalim o mag-alala na baka emergency ito. Pero kadalasan, ito ay natural na bahagi ng paginaw ng katawan. Maaring hindi na ito kayang baliktarin, pero maraming paraan upang maipsan ang kanilang paghihirap. Ang pagpapanatiling presko ang silid, paggamit ng humidifier at pag-aalo ng maliliit na lago ng tubig ay makakatulong sa ginhawa. Minsan, gamot o oxygen ang makakatulong, pero ang focus ay hindi nasa pag-aayos kundi sa pagbibigay ng kaginhawahan. Kung mapapansin mong may mga ganitong senyalis pagbabago sa pahinga, malamig na makamay o paa o pagkakaroon ng maputla o asul na balat, maingat at bigyang pansin. Ito yung nga palatandaan na ang katawan ay naktitipid ng enerhiya at bumabagal na ang sirkulasyon. Ito ang panahon para maging naroon, magbigay ng kapanatagan at lumikha ng isang mapayapang kapaligiran. Sa mahuling linggo o buwan, ang pinakamahalagang may bibigay mo ay hindi na medikal na tulong kundi kaginhawahan, dignidad at ang katiyakang hindi sila na isa. Habang papatapos na ang video na ito, maglaan tayo ng sandali upang painilayan ang ating napausapan. Malaking pagbaba ng timbang, matinding pagkapagod, paghina ng pag-iisip, madalas na impeksyon, at malalaking pagbabago sa pahinga at sirkulasyon. Ang 5 senyal na ito ay kadalasang lumilitaw sa loob ng isang taon bago pumanaw ang isang nakatatanda. Hindi ito palaging sabay-sabay o halatang halata sa simula, pero kapag napapansin na, senyales ito na ang katawan ay naghahanda na sa huling paglalakbay. Para sa maraming pamilya, mahirap tanggapin ang pagbabagong ito. Likas na gustuhin nating labanan ang ito, himukin silang kumain pa, kumilos pa o pilitin kahit pagod na pagod. Pero minsan, ang pinakabuting magagawa natin ay pakinggan ang sinasabi ng katawan nila. Sa halip na pilit baguhin ang hindi na maiwasan, mas makabuluhang bigyang pansin kung paano gawing payapa, magaan at makahulugan ang natitirang panahon. Ang paunawa sa mga senyal na ito ay hindi tungkol sa takot sa kamatayan kundi sa pagiging handa. Kapag kilala mo ang pagbabagong ito, mas makakapagbigay ka ng tamang pag-alaga, makakagawa ng mahahalagang desisyon habang maaga at masisigurong ang huling nga buwan ay puno ng pagmamahal, respeto at dignidad. Panahon ito ng pajakap sa mga sandali, pagbabahagi ng alaala at pagpapaalala sa kanila na sila ay mahalaga at hindi nag-iisa. Kung napapansin mo ang senyal na ito sa isang mahal mo sa buhay, huminga ng malalim at tandaan, hindi ka naiisa sa paglalakbay na ito. Marami ng pamilya ang dumaan dito at kahit kailan ay hindi ito madali. Ang kaalaman at pag-unawa ay makatutulong upang matakbuhan mo ang lakas, tiyaga at kapayapaan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang kwento mo. Magiwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at paano mo ito balak gamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong pananaw, huwag kang mahiyang magbahagi. Ang pagbabasa ng mga komento mo ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas na magpatuloy.
Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, paki-like, subscribe at i-share sa iba. Ang suporta mo ang nagbibigay daan para makagawa kami ng makabuluhang content na magbibigay kaalaman at pag-asa sa marami. Maraming salamat sa panonood at sana'y makasama ka namin muli sa susunod na video.